timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay, ang aking sanggana. Good morning, Jesus! Magandang Huwebes ng umaga, mga kapatid. Ayan po ang magkapatid na SJ at Angela. Pag-ibig mo, yan ang hindi pwedeng maikubli talaga. Pag-ibig ng Diyos sa atin kasi hayag na hayag. Pag tinignan ka pa nga lang ngayon, buhay na buhay, di ba? Hayag na hayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Glory to God. Kamusta naman po kayo, mga kapatid? O, di ba? Para si Sister Sally ang magsabi nung ganyan. Talaga naman. Alive na alive in Christ. Ayan. Glory to God. Lord, maraming salamat. Paggising po namin ngayong umaga, kami ay buhay pa, malakas, at walang sakit ang mga katawan. Salamat, Lord, dahil ito po'y hayag na pag-ibig mo sa aming lahat. Kaya po kami buong pusong nagpapasalamat, Lord, sa panibagong araw na binigay mo na naman po sa amin to hear from you again and to be of service to you again, Lord. Sa umagang ito, Lord, pangunahan mo po kaming muli. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. At kayo rin po ang inaasahan namin. Ano mang sitwasyon, Lord, na nandoon kami. Sakit, problema. Kayo po ang aming kanlungan at kayo po ang aming kaaliwan. At salamat po, Lord, dahil lagi kang nandyan. Thank you, Lord. At kami po ay umaasa, nakakausapin niyo pong lahat sa umagang ito, Lord. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, once again, maraming salamat sa magkapatid na si Brother SJ at si Sister Angela sa kanilang awitin. Magandang pambungad, mga kapatid, para po tayo'y mapaalalahanan na mahal tayo ng Diyos.
Hindi naman po porke hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon o kaya po hindi naman po porke may mabigat kang problema ngayon ay hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi po totoo yun. Huwag niyo pong paniwalaan ang kasinungalingan na yon. Ang totoo po niyan, some of the adversities na mararanasan natin sa buhay natin ay dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil gusto niya pong ma-produce sa atin ang the best character na pwedeng lumabas sa bawat isa sa atin. Huwag po nating tignan yan as parusa o pagpapabaya ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Even that is a sign of God's love for all of us. Thank you, Lord. Bago po tayo magsimula, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ni Nanay Norma Abel. Siya po ay na kay Lord na kagabi. Pero night before last night, tumawag po sa amin si Sister Mayet. So, sabi niya kasi hindi na nagmumulat si Nanay Norma at hindi na rin daw nila nakakausap. Tapos di na rin daw kumakain. So, nag-video call kami. Alam niyo ba, na nung narinig po kami ni Nanay Norma, nagmulat siya. Tapos, sumusunod siya. Yung bibig niya gumaganon. Sabi ko, Sister Mayet, ano yung paborito ni Nanay Norma? Nanay Norma, ano nga yung paborito mong kanta? Kakantahan kita. Sabi ko sa kanya. Sabi ni Mayet, oo, una kumanta muna tayo ng Kay Buti Mo. Nakikita ko, gumaganon lang siya. Tapos gumaganyan. So, may reaction na. Sabi ko, ano yung paborito niyang kanta? Tapos, alam mo, ang paborito niya palang kanta, O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Nung narinig niya yon, dumilat siya, tas kumanta siya. Kumanta siya, tas dumilat siya. Huwag mataas, Nolda. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad. Laman ng isip ko, laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. So, nung inawit po namin yun, sumabay siya at kumanta siya. Thank you, Lord. Talagang paborito niya yun. Pero nung nakita nga namin siya, ano na talaga yun? Sabi ko, Nay Norma, kung ano man po ang maging desisyon ng Diyos sa inyo, sabi ko, huwag kang lalayo sa Kanya. Sabi ko, tatawagin mo lang si Lord. Titignan mo lang si Lord. Sa Kanya ka sasama, kay Lord lang. Ganon. Tapos, nag-amen siya. Tapos alam nyo, after nun, hindi na siya, pumikit na siya ulit. Tapos, Mami, gumaganon si babay na daw, ganon. Tapos si Sister Mayet, sinasabi niya, sabi ko, bye-bye, Nay Norma, I love you. Sabi niya, gumanon pa siya. Oo, nag-I love you pa siya. Tapos, si Sister Mayet, naman, alam na rin nila. Sabi nga niya, sabi ko, oo nga, para magpahinga na din. Kasi medyo hirap na sabi nga gano'n, oo nga. So, ayun po, sabi ko, kalooban ni Lord ang nasunod sa kanya. Tapos sabi nga niya ni Mayet,
she died peacefully. Kaya ayan, thank you Lord. So nagdiwang na naman ang mga anghel sa langit at nag-welcome na naman po ng isang tapat na lingkod ng ating Panginoon. Kaya thank you Lord, Nay Norma. We'll see you again. Thank you Lord. Okay po, sa pagpapatuloy po ng ating series na sa Proverbs 24:10 and 16. If you faint in the day of adversity, your strength is small. For a righteous may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Napasa ko pa to sa Tagalog. Ang ganda ni ba sa Tagalog? So pinag-uusapan po natin mga kapatid ay resilience. At sinabi nga natin that resilience is the God-given ability to bounce back or to continue to fight despite obstacles and hardship. At ito rin ang abilidad natin to recover and continue. Hindi ka nagupo, tas natapos doon. Hindi po. Ang resilience is the ability to recover and continue to fight again. Ito yung walang suko. At it is also the ability to recover quickly from difficulties, to spring back into shape. Ito yung nakakatuwa na parang sinabi rin sa 1 Thessalonians 4, no? Na pag ikaw ay namatayan, grieve. Sabi, but not for a long time. Na parang mga taong walang pag-asa, ang sabi doon. So, merong grief, pero momentarily. And then you spring back again into shape para ready ka na naman to fight. So, resilience also means that no matter what the circumstances are, you are able to begin afresh and try again. Walang nagtutuldok. Hindi yun ang ending pa. Pero sabi nga natin, no one wants adversity but everybody gets it. Kaya po, kailangan tayong bumangon ulit. Hindi naman po porke yun na yun, mga kapatid. So yun po yung mga pinag-usapan natin na yung faith-driven Christians are resilient Christians. Because yung response nila to adversity, ina-acknowledge nila yung difficulty. Pero they do not focus on the difficulty. Hindi po yung dinideny mo. Hindi mo pwedeng i-deny dahil nandyan yan eh. Walang self-denial dito. Lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo dumanas ng mga matitinding pagsubok. Hindi natin ito dinideny. But successful people do not just face adversity, they embrace it. At pag in-embrace mo to, wag po tayong magkakamali na gamitin natin ang sariling lakas natin when we are embracing adversities. Because some of us experience great adversities and some serious difficulties in life. Kung lakas lang natin ang ating gagamitin, we will fail. Because our strength is small. Ang ating mga pagsubok na dadaanan are greater than the strength that we have. So we need a greater strength, greater than ours. Kasi small lang ang ating kakayahan. Kaya kailangan natin ng greater strength at yun po ay makikita lamang sa Panginoon. Ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging resilient, mga kapatid. Yan po ay isang magandang karakter natin na tayo'y kilalang kilala. Maundoy ka ngayon, bigyan mo lang ng 3 araw yan. Parang walang nangyari. Di ba? Sinasabi lang natin, ang hirap ng buhay. Pero nabubuhay pa rin tayo. Sabi ko nga sa inyo, di ba, parang roller coaster ang buhay. Nung kami nga ay pumunta doon sa Disneyland na yung loop 3 at pagkataas, sabi ko sa inyo, kinagat ko yung labi ko dahil yung pababa, nasugatan na ako, hindi pa natatapos yung pababa. Tapos yung loop na ganon. Pero nung lumayo na kami at tinignan ko ulit, yung roller coaster na sinakyan ko, sabi ko, kinaya ko pala yun.
kinaya ko palang sakyan yon. The same thing with our pagsubok. Akala natin minsan, ang hirap, hindi ko kaya to. Pero after nun, dahil umasa ka sa Diyos at nalampasan mo yon, pag tinignan mo siya ulit, akalain mo, kinaya ko yung pagsubok na yon because of the Lord. So, kapag kami mga pagsubok tayo, rest when we get tired, but do not give up. Pwede kang magpahinga, mga kapatid, but never give up. Kasi we should finish strong in everything we do. Dahil ang nasa atin is a mighty God na kayang-kayang suungin kahit na ano sa buhay. Sabi nga ng Philippians 4:13 na yun din ang ating memory verse, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. So, ang mga resilient Christians pray fervently and deeply. Hindi lang basta prayer ang ginagawa ng mga resilient Christians. That's why they are resilient. Kasi kung mag-pray po ang mga resilient Christians, fervently and deeply. Sa Tagalog, marubdob. Hindi lamang ito mga kapatid na parang, Lord, salamat, Jesus' name, amen. Hindi lang ganun mag-pray ang mga resilient Christians. Inihingi nila ang Diyos na fill them with the Holy Spirit so that they may have the wisdom to face kung anuman ang kanilang kinakaharap. And also the wisdom kung ano ang gagawin mo dito sa present situation mo so that you will come up victoriously. Kailangan ng wisdom, mga kapatid. Kasi sa mga nangyayari sa buhay natin, nakakataranta, di ba? Nakaka-stress. Kailangan mo ng karunungan simula sa Diyos. Yung nagmumula kay Lord na karunungan, ha? Kasi yan yung mga karunungan na, oo nga, iba, kakaiba yung pamamaraan ng Diyos, pero pag ginawa mo kung ano yung sinabi sa'yo, tama talaga si Lord. Sabi ni Mother, ngayon mo lang alam. So, they pray for wisdom and strength. At kapag ka ikaw ay binigyan ng wisdom kasi ng Panginoon at strength, mga kapatid, you will recognize what you can't control and you can focus on what you can and then leave the rest to God. Yun ang nagagawa ng wisdom sa atin. Marirealize mo kung ano yung bagay na wala sa control mo. Kaya hindi mo na pagtutuunan ng pansin yun kasi kahit na tumambling ka pa man, dahil wala sa control mo, hindi mo mababago. So, marirealize mo ngayon yun. Tapos, magfo-focus ka lang doon sa kaya mong gawin. Tapos, ibibigay mo na sa Diyos ang the rest. Kasi siya lang ang pwedeng gumawa nun. But without God's wisdom and strength, hindi mo yun marirecognize. Kaya, resilient Christians pray fervently and deeply. Tapos, sa Hebrews 4, mga kapatid, 1-16, pag binasa nyo yun, makikita nyo doon that resilient Christians pray boldly and approach the throne of grace with confidence. Alam nyo, meron bang nagpe-pray na parang takot o duwag na mag-pray? Meron, mga kapatid. Ang sinabi po ritong boldly, when you say boldly, hindi po yung lapastangan. At pag sinabi mong you approach the throne of God confidently, hindi po yung akala mo kung sino ka, kung mag-demand kay Lord. Hindi po. Ang sinasabi pong boldly rito and confidently, mga kapatid, ang ibig sabihin dito, meron kang, yung confidence mo rito at boldness mo ay nanggagaling sa pagkakakilala mo sa Diyos na pinagdarasalan mo. Kasi pag hindi mo kilala ang Diyos, sasabihin, pwede po ba? Baka naman. Or yung isa, akala ko ba Diyos ka? Kung Diyos ka, ganito. Dalawa yun nagsaswing yun, mga kapatid Hindi yun ang sinasabi po natin ditong with boldness and confidence. Kasi pag hindi mo kilala ang nilalapitan mo, talagang ganon. Nangingimi ka, di ba? Minsan takot ka,
Pero pag kilalang ka, Lord, kilala ko yan. Alam mo kung paano ka mag-approach sa Kanya kasi kilala mo. Yun ang mga resilient Christians. Kilala nila, kilalang kilala nila ang Diyos na pinaglilingkuran nila at alam na alam nila kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon nila. Kaya, they pray confidently and boldly. Sunod, ang mga resilient Christians dig deeply into God's Word. Again, babalik na naman po tayo sa Word of God. Dahil yan po ang pinagmumulan ng lahat ng sinasabi natin. Hindi ho kasi po pwede na kumilos ang Diyos sa buhay natin nang hindi natin pinag-aaralan ang salita niya. Kasi po, how can you lay hold of the truth and promises of God kapag nandun ka na sa sitwasyon na mabigat, wala ka namang alam na salita ng Diyos. So, anong panghahawakan mo? Ano po ang ibabalik mo sa Diyos na, Lord, sabi mo sa salita mo, kung hindi mo naman alam ang salita niya? Marami sa atin, marami pong mga tao ngayon ang lito sa buhay. Marami, lalong-lalo na sa pandemic ngayon, ang naghihinagpis. Marami ring nagrereklamo, di ba? Marami rin ang nahihirapan. Iba-ibang emosyon ang dala po ng pandemya sa atin. Pero alam niyo po ba that every emotion na ma-experience natin ay tinatalakay ng salita ng Diyos directly? Kaya kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, every emotion that we have, kayang i-deal ng salita ng Diyos. Kaya nga minsan, hindi ba, meron kang nararamdaman, biglang may magsasalita. O kaya, bigla na lang may dadaan na jeep, may nakasulat na verse doon. Tapos sasabihin mo, oy, tamang-tama sa akin yun. So, ibig sabihin, ano man ang kalagayan mo, alam ng Diyos. At meron siyang salita na magdidil sa bawat emosyon na meron ka ngayon. Ano bang emosyon mo? Galit ka ba? Nagtatampo ka ba? Nahihirapan ka ba? Nagrereklamo ka ba? Masaya ka ba? Kapatid, lahat yan ay dinidil ng Word of God. So kung hindi natin pag-aaralan yon, matagal na panahon kang pahihirapan kung ang emosyon mo ay negative, matagal na panahon kang pahihirapan yan. Kasi hindi siya nadidil ng Word of God. So, kung gusto mong maging resilient Christian, dig deep into the Word of God. Para kapag itong emosyon na itong dumating sa'yo, teka, meron akong napag-aralan tungkol dyan na, ganito daw ang gagawin. Alam mo na kung ano ang gagawin mo, kesa po sa wala. So, if you do not dig deep into the Word of God, how can you lay hold of the promises of God? Saan ka hahawak? Kapag ikaw ay tumutulay sa isang tulay na makitid at may alam na alam mong may babagsakan ka, mas madaling tumulay doon nang may hinahawakan. Di ba? May gabay. Kahit na same kitid yan, same kitid ng tulay na tinutulay mo, pero meron kang nakitang lubid na maliit, kesa sa gumaganyan ka, mas matapang mong matatawid, at mas malakas ang loob mo kasi kahit na maliit na may hinahawakan ka kaysa dun sa gaganyan-ganyan ka. Kinakabahan ka na, takot ka na, hindi mo pa sigurado kung mararating mo yung kabila. Samantalang kung meron kang hinahawakan kahit na maliit na lubid lamang, lalakas ang loob mo at meron kang kasiguraduhan na makakarating ka doon kasi may hinahawakan ka. So, mga kapatid, isa po sa mga sikreto ng mga ibang kinaiinggitan ninyong Kristiyano ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung naiinggit ka sa Christian na to, sasabihin, itong sister na to, parang mas malalaki pa yung problema niya sa akin, pero hindi ko to nakitang sumimangot. Gusto niyo rin po ba ng ganon? Nag-aaral po yun ng salita ng Diyos. Hindi lang po yung basta nakaupo. Nag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo po pwedeng hindi mag-aral ng salita
ng Diyos. Okay. Ang sunod po, mga kapatid, resilient Christians praise and worship the Lord even in the midst of adversity. Actually, especially in the midst of adversity. Sabi, aawit? Ang hirap-hirap na ng nararamdaman ko. Kung hindi ka umawit, kapatid, gagaang ba ang nararamdaman mo? Kung ayaw mong kumanta kay Lord, mapapacify ka ba? Sige, kung hindi ka kakanta at gagaang ang loob mo, o di wag kang kumanta. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na napakainam na umawit sa Panginoon kahit na ang sitwasyon mo ay hindi maganda? Si Brother Larry Gabriel, naalala ko yung sharing niya. Ang kanya pong oxygen level, nung time na yon ay, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niya 40. Ang totoo po nun, paalis na daw siya. Ibig sabihin, pa-the end na po siya. Tapos alam nyo, naalala niya, hindi ko maalala yung awit. Oo, ano yung inawit mo, biglang pinaalala sa kanya ng Diyos yung awitin. Tapos kinanta niya. Alam mo, nabuhay siya ulit. Tapos alam mo, nung nagising siya, sabi ng doktor sa kanya, saan ka galing? Sabi, alam mo kung anong sagot niya sa doktor? Sa prayer meeting po. Kasi kumanta siya eh. Kaya nung nabuhay siya ulit, nung tinanong siya nung doktor, saan ka galing? Sabi niya, sa prayer meeting po. Oo, nakalimutan ko kung ano ba yung kanta mo. Oo, ano ba yung kinanta mo? Kaya alam niyo po, pwede yun. Hindi ba sinasabi na natin, do not wait for your situation na gumanda bago ka magpuri kay Lord. Magpuri ka habang ganyan ang sitwasyon mo. Alam nyo, yun yung sa Habakkuk 3. May awitin tayo dyan. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vine, even though the olive crop fail, and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. So, kahit na walang bunga, kahit na tagtuyot ang sitwasyon mo, kahit na taghirap, kapatid, umawit ka kay Lord. May magandang mangyayari dyan. Awitin mo, may magandang mangyayari sa atin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Meron talaga. Hindi pwedeng wala. Idaan mo sa kanta, kapatid. Idaan mo sa kanta. Alam nyo ba? Remain resilient. Even though giving up appears to be the most parang comfortable reason sa sitwasyon mo. Remain resilient para bang kahit na yung nakikita mong pinakamadaling sagot diyan sa sitwasyon mo gumibap na lang. Wag mga kapatid. Alam niyo ba, naalala ko yung kanta ni Sister Sally sa Isaiah 40. Kantahin nga natin to. Maski ang mga mata ay napapagod. Ano yung umpisa nun? Ulit. Kahit aan ay... Ulit. Sabayan nyo nga ako, sister. Sabayan mo ako. Kahit ang mga kabataan. Oo nga, sabayan mo nga. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina, at nanlulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo
at nalalanta. Ngunit ang kayawe ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kalakasan mo'y kalakasan ko. Ulitin natin. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay, pati mga bulaklak mo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawe ay magtitiwala, ang buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa niya sa buhay ko, pagkat ang kalakasan niya'y kalakasan ko. Yun, purihin mo ang Diyos, kapatid. Ano yung isang kanta? Ano yung awit ni Kaka? Ayun, ang kinanta pala niya, pag-asa ko sa'yo, Panginoon. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. O, tignan nyo, nabuhay ulit, mga kapatid. Kapag ang pag-asa mo ay kay Lord lamang, babangon ka ulit. Hindi ka mananatiling nakadapa. Babangon ka ulit, dudurugin sila, hindi. Palabas lang yun, hindi ba? So, hindi, mga kapatid, totoo po yan. So, wag nating kakalimutan yung Isaiah 40. You will soar like the eagles, mga kapatid. Sabi niya, they will renew their strength. Magpapanibagong lakas ka. Basta't ang pag-asa mo ay kay Lord lamang. Sa Psalm 30 verse 5, ang sabi doon, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Hindi naman po lahat ng araw ay umuulan. Sa ayaw at sa gusto natin, sisikat muli ang araw. Ganyan din po ang mga, parang pelikula. Hindi ba? Sisikat din ang araw. Hindi naman po lahat ng panahon nandyan tayo sa baba. Parang yung gulong ng palad, ang buhay ay... di ba? Para sa mga kaedad ko, gulong ng palad. Minsan nasa taas, syempre, gulong yan pupunta ka rin sa baba, pero pag ikot niyan, pupunta ka rin ulit doon sa taas. Kaya mga kapatid, do not give up. Alam niyo po na ang mga taong nag-give up ay mga taong duwag? Sabi nila, sister, hindi ka pa dumaan sa pinagdaanan ko. Brother, sister, hindi ka rin dumaan sa pinagdaanan ko.
Pare-parehas lang tayo. Kaya wag mong angkinin na iyo ang pinakamabigat. Hindi po. Ang totoo niyan, wala yan sa bigat. Kasi ang bigat ng problema po natin ay nasa kapasidad ng bawat isa sa atin. For some of us, ang dali lang ng problemang meron ka. Pero para sa kanya, because of her or his capacity, mabigat na sa kanya yun. Kaya huwag tayong pabigatan. Sa timbang, pwede tayong magpabigatan. Pero pagdating sa problema, lahat tayo ay mahina pagdating dyan. Kaya nga kailangan natin ang Diyos. Tapos, alam nyo ba, bukas, pag-uusapan natin, how can you recover para maging resilient ka? What does it take? Ano ang kailangan natin para maging resilient tayo? Hindi lang kasi ito basta pinasyahan mo, magiging resilient ako. Hindi. Meron kang kailangan na manggagaling dun sa taas para maging resilient ka. At bukas po natin yan pag-aaralan. Thank you, Lord. Alam nyo, kapag lumalabas po kayo, makaka-encounter kayo ng mga kapatiran na iba-ibang problema sa buhay. Kaya nga, ang ganda, talaga nakakamiss mag-outreach. Kasi pagka nakakwentuhan mo ulit yung mga kapatiran, bigla mong masasabi na, nako, ang liit lang pala itong, ang liit lang pala ng pinagtatampo ko. Diyos ko, walang kwenta lang pala nitong ikinagagalit ko. Kasi pagka nakausap mo yung iba, grabe mga kapatid, ang naging buhay. Alam nyo, nakakapagpasalamat ka nga dahil kahit na pandemic, ang saya-saya pa rin natin. Kasi alam nyo, hindi natin dinanas yung dinanas ng iba. Oo, kaya minsan, pag nakausap mo sila, wala pala akong karapatang magreklamo sa sitwasyon ko ngayon. Kasi kung sila, ay nako mga kapatid, grabe. Pero grabe yung tawa ni Sister Connie. Si Connie ganyan lagi, no? Naiipon yung sharing. Alam nyo, nung nag-share siya sa Bulacan, kasi pinatignan natin yung ating worship center dahil medyo, malaking problema ng worship center doon. Pero problema ni Lord yun. Tapos alam nyo, pinag-share, sabi ni Jess, 15 minutes lang ha, kasi si Connie, naipon yung mga yung mga sharing niya. Pero grabe yung mga sharing nila. At sa mga kapatiran natin sa taga Bulacan, nagkaroon kami doon ng emergency fellowship. Pero naka-face mask kami ha. Ang haba mag-share kasi naipon na nga rin yung kanilang mga pasasalamat. Thank you, Lord. Alam nyo, bawat araw mga kapatid, I promise you, hindi pa pinakamabigat yung nararanasan mo ngayon. Lalang kwenta yan. Kaya, magsaya ka kapatid at buhay ka pa. Kasi pag wala ka ng problema, wala ka na rin. Wala ka ng problema. Wala ka na din. Thank you, Lord. Okay, sa araw na ito, birthday ng aking pinakamamahal na kapatid. Oo. Happy birthday, Dabs. Oo nga. Inano na namin kahapon ng birthday niya Birthday ng aking pinaka-nervyosang kapatid. Pinakamalaki sa amin siya, sa totoo lang. Pero pinaka-nervyosa siya. Happy birthday, Dabs! At birthday din ngayon ni Zara Abanilla ng ating Laiya. Zara, happy birthday sa iyo, Zara Ganda. At kay Sister Amalia Cuartero ng ating Katandala Prayer Group. Katandala, buhay na buhay ang mga taga-Katandala. At birthday din po ngayon ni Sister Ruth Blanza at Brother Jeff Hugo ng ating Pangasinan Outreach. Belated happy birthday kay Sister Alia James David. Ayun na. At ngayon ang happy anniversary ni Ate Fritz at ni Kuya Bong Lilo.
At may countdown pa sila. May disclaimer siya. Sabi niya, Sister Ri, baka mabati mo ko. Nag-countdown lang ang aking maarting asawa. Kaya sa Thursday pa yon may countdown pa. Oh, this is the day that the Lord has made, mga kapatid. Rejoice and be glad in it. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Enjoy mga kapatid. Enjoy your special day. Sabi ni Sister Menchi, pumayag ka na may adversity sa buhay mo kasi may maganda palang resulta ito pagkatapos ng adversity. Plano pala ng Diyos yun, parang yung nangyari kay Joseph. Coming from a sister na sangkatuta kang adversity ngayon. Blessed na blessed ka pala, Sister Menchi, ano? Dahil sa dami ng adversity mo. Ay, naku mga kapatid. Si Sister Menchi ang may karapatang magsabing, wala yan sa lolo ko pagdating sa adversity. Kung ano-ano na ang pinagdaanan nito. Pero, eto ang isa sa mga resilient na workers natin. Kung ano-ano nang sinuong nito. Si Sister Menchi pala ang pwede nating gawan ng yung buhay niya. Sige po. One of these days, so help us God. Igagawan po natin ng yung buhay ni Sister Menchi para po masabi nyo sa sarili nyo, ay, wala pala yan sa dinanas ni Sister Menchi. Thank you, Lord. Hindi naman po tayo paanuhan ng dinanas dito. Pero para po ma-encourage tayo sa kalagayan natin na madali lang pala yan. Ikaw, akala mo, ikaw na may pinaka eh. Yes. Sabi rin ni Sister Blessy, glory to God, I survive. You are a survivor, Sister Blessy. Blessy de Villa, hold on to God, sabi niya, yun ang kanyang sikreto. Si Sister Blessy, Sister Blessy, siguro kung di nagkasakit, kasama pa rin natin hanggang ngayon. May mga nag-ready na. Glory to God sa mga kapatid natin na ready. Hello, dudes! Kamusta ka na dyan? Kay Sister Dudes, Valentino. Dudes, kanta ka uli. Last year pa yung kanta mo. Inggitin mo ulit si Dana Girl. Nakakatuwa yung ating mga kapatiran. Okay. Ngayon naman po, dako na tayo sa ating Oo, maganda to. Alam niyo po, napaka-importante nitong Beatitudes. Kasi ito po ang mga panuntunan na ibinigay sa atin. Parang guidelines na po natin ito. Kung gusto mong ikaw ay pagpalain at matawag na pinagpala, ito po ang mga guidelines, mga kapatid, na pwede nating pag-aralan. For sure to, okay? Di mo magawa, siguro naman kahit isa, mga kapatid, Thank you, Lord. 8 lang naman po ito. Kaya pakinggan natin sa araw na ito, ang liliit nito Nagtitipid tayo sa papel? Hindi ko mabuksan. Sa sobrang liit. Pinaglaruan niya yung dalawa to. Wala kayong magawa, Post-it siya. Wala akong kuko. Ano ba itong ginawa ninyo? Nakasarado talaga at nakadikit. Wag na nga. May dikit pa talaga. Ipopost-it ko to sa inyo. Diba? Mukhang ayaw na ayaw. Pero raging ready to. Pasyon na naman. Oo. Sino yan? Alam na.
Hindi. Oo. Brother Terry. Lika na. Pasyon sa buwan ng Mayo. Pista naman ngayon, Ters. Hindi naman hindi mahal na araw. Pista naman. Alam mo, si Terry, yan, on the spot ang tono niyan. Lagyan mong tono, Tera. Nasan ka? Ayan. Lagyan mong tono, ha? Kakantahin ba ko Oo, kakantahin mo. Hirap nun. Hindi, pakitaan mo sila ng mga tono mo, yung mga on the spot tono. Hindi ba, Ters, naging girlfriend mo yung taga-yabyabin? Sige, dali. Thank you, Lord. Beatitude nga pala. Alam ko Genesis na eh. Okay. Oh. Thank you, Lord. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang mga alagad. Okay. At tinuruan siya ng ganito. Mapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mababilang sila sa karera ng langit. Mapalad ang nagdadalamhati, sapagkat sila'y alawin ng Diyos. Mapalad ang mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan. Mapalad ang malinis ang kanilang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat ituturing silang anak ng Diyos. Mapalad ang inuusig dahil sa pagsunod sa akin, sapagkat mapapabilang sila sa karera ng langit. Yay! Mapalad ang inuusig at nilalait ng mga tao na walang ginawang pawang kasinungalingan, walang ginawang lahat ng pinaparangalan ang lahat ng uri ng mapalad ang taong nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparangalan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang pinaparatangan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan lamang ng dahil sa akin. Magalak kayo! Yay! Ang galing! Ang galing. Ayun na daw yung ayaw mo na regalo mo, Ang galing naman nung ni Brother Terry. Seryoso siya ngayon. Oo. Ganda at talagang binuo niya, no? Glory to God. Pwede ka naman pala magseryoso, Ter? Yan. Thank you, Lord. Oo, ready. Di ba mga kapatid, napakaganda po na memorize natin ito. Ganda nga sa Tagalog, no? Sige. Okay, may mga kapatid na tayo na ready na rin. Yun daw panalo kahapon ni Sister Lita ay pakibigay na lang daw kay Sister Ched. May mga beneficiaries yung ating mga Mama Chid, sa'yo na daw yun. Okay. Ngayon naman pong araw na to, ang ating, nabanggit ko na naman kanina ang ating memory verse of the week, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. Okay. Sino ba ang ating mga kapatiran na nag-game ngayon? Sister Jam. Where are they? Uy! Praise the Lord! Glory to God. Nakakatuwa pagka ganyan, no? Sister Connie Manalad. Ay, alam nyo pa, marami palang mga kapatiran natin, memorize nila. Pero hindi sila sumasali. Kasi daw, pagka once na nag-game na sila, kinakabog sila, kagaya ni Connie. Alam mo ba si Connie, may tono pa? Oo. Di ba pinakanta natin sa kanya? Tama ba? Kinanta niya, may tono pa siya, tapos memorize niya.
Kaya lang, eto sharing niya. Nung daw nagtatawag ako, sabi ko daw magtatawag ako nang walang roleta. Yung randomly, in-off na daw niya yung cellphone niya. Sabi niya, sorry daw siya ng sorry kay Lord. Sorry po, Lord, sorry po. Kasi in-off niya daw ang phone niya. Talaga ikaw, Connie, oo. Pero alam niyo, nung nirecite niya, nung nag-prayer meeting kami, nirecite niya, kinanta pa niya at buong-buo, memorize niya. Ganyan din yung mga ibang kapatiran natin. Kaya yung iba, padala na lang ako ng pangregalo. Huwag na lang akong sumali. Okay. Sister Connie Manalad. Sister Connie, alam nyo, mga bising tao yan. Nagtatrabaho yan, pero nagme-memorize. Brother June Mangigad, Brother Mondo Tejo, ang mga senior natin, nakakaiba ang kaisipan. Sister Bebot Perez, Sister Klang Rabang, Sister Mindako, Sister Odette Danganan, Lola Aning ba? At si Sister Relly Danganan. Okay, Sister Jam. Ba, first time ang ating kapatid na si Sister Minda ko. Aba, tawagin natin Sister Minda. Ayan, Sister Minda, tatawagan ko po kayo. Kanino kaya ang cellphone nang naka-on? Sa kanya, kahit hindi naka-green sa akin. Oo. Active 24 minutes ago. Sige. Try natin. Pwede pala yun. Kahit, paano tinatanggal yung green? Nai-off ang notification. Oo nga. Sister Minda, good morning! Good morning. Kamusta na po kayo? Okay lang. Sister Minda, bati po muna kayo. Magandang umaga po sa lahat ng Pompi family. Sa lahat ng Good morning po. Thank you, Lord. Ay, okay lang po, sister. Magandang araw po sa lahat ng Pompi family. Thank you, Lord. Sige po. Kung ready na po kayo, go na po. Ay, Sister Minda, paki-off nyo po yung, yung volume nyo muna. Kasi maririnig nyo po yung sarili nyo. Yan. Okay na, sister. Okay po. Okay po. Ang the 8 Beatitudes of the Lord. Number 1 is, blessed are the poor in spirit, for they shall have the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall receive comfort. Blessed are those who are meek, for they shall inherit the earth. Number 4, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Number 5, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Number 6, blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. Blessed are the peacemaker, for they shall call the children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for they shall for there's the kingdom of heaven. Yan. Thank you, Lord. Yay! Galing ni Sister Minda. Congratulations po, Sister Minda. Ayan. Eto po. Ay, talaga. O, sige po. Aba, hindi siya natawag. Go, Sister Minda. May oras pa tayo. I am the Lord your God. Number 1, thou shalt not have any other gods before me. Number 2, thou shalt not use my name in vain. Number 3, remember the Sabbath day is holy.
Number 4, honor your father and mother. Number 5, thou shall not kill. Number 6, thou shall not commit adultery. Number 7, thou shall not steal. Number 8, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Number 9, thou shall not covet thy neighbor's good. Number 10, thou shall not covet thy neighbor's wife. Thank you, Lord. Ayan ang 10 Commandments. Nakalimutan yata ni Sister Minda yung number 2. Do not make idols. Pero, kumpleto naman. Opo, thank you, Lord. Ang galing naman ni Sister Minda, memorize. Palagay ko na memorize nyo rin yung books of the Bible. Na-memorize din niya. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Opo, ito po ang regalo ninyo, Sister Minda. Congratulations. At meron po kayong kadi. Ayan. Lalagyan po siya. Yan. Pangalan ni kadi ang tawag dito. Opo, lalagyan ng kung ano-ano. Congratulations po, Sister Minda. Sino po? Okay. Bigay daw kay Brother Arnold Pangilinan dahil ninang. Sumisigaw po siya ng ninang kanina pa. Bigay. Yan daw. Regalo na daw yan ng ninang mo nung Pasko. Thank you, Nina. Thank you, Lord po, Sister Minda. Kamusta po kay Brother Rudy ko? God bless. Bye-bye po. Okay. Thank you, Lord, Sister Minda. Memorize niya pala lahat. Hindi lang ba natawag si Sister Minda dati sa 10 Commandments? Pero sumali siya, no? Yan. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Para sabihin natin na memorize din niya yun. Thank you, Lord po, and congratulations sa inyong lahat. Dako na po tayo sa ating new song of the week. Alam niyo po ba, kakaiba tong si Seiya. Bata pa, nagko-compose na. At si Seiya po ay ang drummer po natin sa ating East Fellowship. Siya po'y drummer. Ngayon, marunong na siyang mag-ukulele, marunong na siyang mag-gitara, marunong din po siyang mag-bass. Ewan ko kung marunong na rin siyang mag-keyboard. Marunong din siyang magbenta. Diba? Online seller na rin siya. Pero ito po ang kanyang na-compose na awitin at inarrange naman ni Brother SJ. At susundan po siya ng isang manggagawa natin para sa kanyang regenerated life na sharing. Ako'y aawit sa'yo.
Good morning, Jesus! Sa ating pong pagpapatuloy na talakayan tungkol po sa resurrected life or muling pagkabuhay. Tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan niyo anak na Hesus Kristo, na aming Diyos na tanging tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataong ito na ibigin niyo po sa akin ang oportunidad na maibahagi ang iyong balita ng kaligtasan. Gamitin niyo po ako na iyong lingkod bilang pagbibigay luwalhati, parangal at pagdakila sa pamamagitan niyo anak ni Hesus Kristo na aming Diyos na tanging tagapagligtas. Muli, ang lahat nito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Epeso, sa chapter 2, sa verse 1 hanggang 3. Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang mga masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman. At sinunod ang mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Dito po, sa pag-aaral na ito, sabi nga po sa aklat dito sa Epeso, hango kay San Pablo, binanggit niya po dito na ang panawagan po ni San Pablo ay upang iparating sa ating lahat na mananampalataya na dati tayo'y naging kabilang sa mga taong namuhay noon sa pita ng laman, sa pagsunod ng masamang hilig ng katawan, ng masamang pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, naging kabilang tayo rito at kinapuotan ng Diyos. Kaya po, dito po, may mga tatlong bagay po tayong dapat tandaan at nakita ko po dito, yung tatlong bagay na ito. Ito po yung tinatawag na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Pangalawa, mula sa pagkaalipin o pagkabihag patungo sa kalayaan. Pangatlo, mula sa hukay patungo sa trono. So dito po sa una, mula sa kamatayan tungo sa buhay, sa lahat ng naniwala sa Panginoong Hesus Kristo, ay tayo naging kabilang po sa mga masasabi nating namuhay noon sa kasalanan at napabilang nga po tayo sa mga hindi magagandang pamumuhay. Kaya tayo noon ay itinuring na buhay pero patay sa espiritual. Kumbaga po sa mga pelikulang napapanood natin, yung zombies, buhay pero patay. Pero dito sa spiritual, sabi nga sa Romans 6 verse 23, ang mga bagay ng kasalanan ay kamatayan. So si Lord po ay siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya lumalabas po na wala na tayong kasalanan. At salamat sa kagandahan loob ng Diyos at sa kanyang pagkabuhay na muli tayong nabuhay sa pamamagitan niya, sa pagtanggap natin sa kanya, ay tayo nanalig at niniwala sa kanyang mga salita. At yun po yung mula sa kamatayan tungo sa buhay. At yung pangalawa pong nakita ko po dito, mula sa pagkaalipin o pagkabihag patungo sa kalayaan. So sa akin po, yung sinasabi po ditong pagkabihag patungo sa kalayaan, masasabi ko pong hindi pa rin po ako perpektong manggagawa o tao,
na hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin po, mga kapatid. Kaya nga po, nung ako po'y tinawag ng Panginoon, masasabi ko pong hindi ko ginusto maging manggagawa ng Diyos dahil marami pa rin pong mga bagay na humahad lang sa aking pagkatao. Kasi nga, namumuhay nga po sa hindi gusto ng sarili o hindi magandang pag-iisip. Kasi ang isa pong mga bagay na humahad lang po sa akin sa paglilingkod sa Panginoon noong panahon na yon, yung ako po'y isang masasakitin. Totoo po yun, inaamin ko. Sabi ko, mahirap yata maging manggagawa ng Diyos kasi ang lalayo na kanilang mga pinupuntahan. Ako magbiyahe lang ako ng 30 minutes pataas, lalo na kung mahigit 1 oras, 2 oras, ako po'y masasabi ko pong mahiluhin po ako. Bukod sa mahiluhin, ay mahina po ang katawan ko pagdating sa pagbiyahe sa mga malalayong lugar. At salamat po sa salita ng Panginoon, sa patuloy ng pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, ay hindi po nasayang yung aking pakikinig ng salita ng Diyos. Diba sabi nga po sa Romans 10, no? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung mayroong mangangaral tungkol kay Kristo. At salamat sa Diyos at dahil sa pagpapatuloy natin na pag-attend ng mga gawain ng Diyos, ay hindi ko namamalaya na ako'y tinatawag na po ng Panginoon. At hanggang sa binigyan po niya ako ng word dito po sa John 15, sa verse, umpisahin ko po sa 15 hanggang 16. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko na kayong kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya sabi ko, Lord, paano po ako makapaglilingkod sa inyo kung ganito yung struggle ko, yung di ko kaya magbiyahe ng malayo. Kaya nung panahon na yon, way back 1990, ay doon po ako nag-start na naging active sa gawain sa Batangas po, sa amin sa Pinagtunggulan, San Jose. At doon po ako ginamit ng Panginoon sa mga youth, sa mga kabataan. Ako po yung tagatawag ng mga member. Pag may manggagawa na a-attend po, na pupunta po sa amin, hanggang sa patuloy po yun sa pag-iimbita. Tapos hanggang sa, sabi ko, paano ako makaka-attend ng mga seminar? Paano ako makakasama sa mga water baptism na sinasabi nila? Paano ako makakasama sa mga anniversaries? Lalayo ng mga lugar na ginagampanan nila kung saan merong anniversary, tuwing nag-anniversary ang Comfy. So, nakipag-covenant ako kay Lord. Sige, Lord, kung gusto niyo po ako maka-attend sa mga gawain, bigyan niyo po ako ng lakas na makarating ako sa mga ganung lugar na malalayo. Alisin niyo po sa akin yung pagiging mahiluhin sa biyahe. At natupad po yun sa awat grasya ng Panginoon. At binigyan nga po niya ako ng word doon po sa Isaiah, sa chapter 41. Sabi nga po dito ng Panginoon, at ito po yung binigay niya sa akin. Sa verse 8, ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, at lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinasabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Ikaw ay hinirang ko, hindi itinakwil. Ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito po yung isa sa word na natanggap ko po sa Panginoon.
hanggang sa sinubukan ko pong umattend, unang-unang seminar pong inattend ko po ay yung SEND program. Yun. Dito pa po yung ginaganap sa worship center. At ang pagganap po ng lesson na yon ay 2 beses, isa sa umaga at isa sa hapon. Tapos yung time na yon, nandun po ako sa Batangas, nag-aalaga po ako sa lola ko dahil may sakit po. Sabi ko, paano kaya maka-attend ng seminar tuwing umaga lang? Nung nabalitaan kong merong hapon kasi maraming uma-attend, sinubukan kong umattend ng hapon. So, glory to God, pinag-pray ko po yung kay Lord. Tapos yung tiyo ko na kapatid na aking ina, na doktor, every Wednesday, basta off time po niya, pumupunta po ng Batangas. Tapos half day lang po siya, hapon uuwi na ng Maynila. Kaya may pagkakataon akong sumabay sa tiyo ko para maka-attend po dito. At tapos ibinababa lang po niya, bababa ako sa Santa Ana, tapos punta ako dito paghapon, ganun po. At naka-attend po ako ng seminar. At glory to God, hindi po nasayang yung pagpapatuloy ko ng pag-attend. Na hanggang sa nakaka-attend na po ako ng mga seminar, ng anniversaries. First time ko pong naka-attend ng anniversary ng Comfy noon. Ay yung dito, nagkaroon dito, dyan po sa park ng BF. Hanggang sa nakakasama na ako palagian. At hanggang sa tinawag po ako ng Diyos. At binigyan po niya ako ng word, yung ito nga po sa John 15:16, na talagang sa pagtawag po ng Panginoon sa akin, ay masasabi ko pong ako po'y lubos na pinagpala ng Panginoon. Dahil doon sa panahon ng pandemic, ay masasabi kong, sabi ko, nung last year, nung March, naku, ganito pala yung karanasan ng pandemic. Akala ko para lang kagaya ng noong panahon na sabi ng mga matatanda, mabuti pa yung merong tinatawag na panahon ni Marcos, sandali lang. Pero ito, naka 1 year na tayo mahigit, yung pandemic. So, salamat sa Diyos at nagkaroon tayo ng gantong live screening. No po, at nakakatuwa, hindi po nasasayang yung paghahayag ng salita ng Diyos. At glory to God, dito po lumabas yung mga masasabi nating talento na kung anong meron tayo na i-volunteer natin sa gawain ng Diyos. At tunay po, nagpapasalamat ako kay Lord, hindi po yun nasayang. Kasi po, yung po bang paglilingkod natin sa Panginoon ay tunay po na napakasaya na naglilingkod po kay Lord. Kasi po, kung dati-dati, kung ano lang maibigan natin gawin, isipin, gagawin natin kahit hindi ito kalooban ng Panginoon. At salamat, habang tayo nasa pandemic, nagagamit na natin yung ating talento sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pag-arte, sa pag-aayos ng mga gamit kung anong merong tayong dapat gamitin sa gawain ng Diyos. At yun nga, yung mula sa pagkabihag patungo sa kalayaan, yun ang magandang kalayaan na nagagawa natin. Nagagawa na natin ang mga bagay na gusto ng Panginoon, yung mga kabutihan na makalulugod sa kanyang gawain. At itong pangatlo, mula sa hukay patungo sa trono. At salamat sa Diyos na tayong naging kabilang na sa buhay, mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula nang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, hindi na tayo ngayon ang namumuhay para sa ating sarili. Kasi kung babalikan ko yung dati kong buhay, sabi nga ng magulang ko ayan, si Judy, kung anong maisipang gawin, gagawin. Kahit hindi magandang gawin, gagawin. Totoo yun. At simula nung naging lingkod ako ng Panginoon, minsan, ang isa sa mga masasabi kong hindi pa naman akong perfect, yung may mga bagay na pag meron akong gustong gawin na alam ng brother husband kung hindi ikabubuti, minsan meron pa rin sablay. Pasaway pa rin. Ika nga, di ba? So, salamat at nagkakaroon na rin po tayo ng konting submission. Submission una sa Panginoon, submission
sa asawa, ayan, sa leadership, syempre, sa gawain para sa Panginoon. At kaya nga, salamat sa salita ng Panginoon na patuloy niya ibinibigay sa atin, na sabi nga po dito sa Galatians 1 verse 4, inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil inaalay ni Kristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasalanang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. At salamat, sabi nga dito sa Galatians 5:24, at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pita, at mga masasamang hilig nito. At salamat sa Diyos, tayo ngayon na nakapagpapatuloy sa Panginoon, nakakapaglingkod, ay tayo'y meron ng bagong buhay. Buhay na nakaugnay na sa Panginoon. Kaya po dito, sabi po sa Colossus, chapter 2, sabi nga po dito, basahin ko po mga kapatid Yan, Colossus chapter 2 verse 6 hanggang 7. Yan, sabi po dito, yamang tinanggap ninyong Panginoong si Jesucristo, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pamamagitang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. At dito naman po sa chapter 3, verse 1 hanggang 4 ng Colossus pa rin po, binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinahantungan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos. Buhay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakasama sa kanyang karangalan. Purihin ng Diyos. At salamat sa buhay na patuloy na tayo, ako, tayong lahat ay patuloy na gagamitin ng Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magpagamit sa ating Panginoon. Kaya lagi natin tatandaan na ang Diyos pag tumawag sa atin, talagang totoo at buhay ang Panginoon. Hindi masasayang yung ating paglilingkod sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Ako po'y aawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay ka, kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Thank you, Lord. Ama
naman Diyos, dakila, mapagpala sa lahat, makapangyarihan Diyos, tunay na ikaw ang tumatawag at pumipili sa amin upang kami ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo na may lubos na kagalakan at pasasalamat. Salamat po sa bagong buhay, naganap at kasiyasaya. At salamat po sa lahat na patuloy na paggamit nyo sa magandang oportunidad sa virtual GMJ na patuloy nyo pong ginagamit para sa amin. Gamitin nyo po ang lahat sa ikararangal at ikadadakila na inyong anak na si Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 2 Timothy 2:2.